Mga idol, bago natin simulan ang episode na ito, gusto ko nang sabihin sa inyo na maiksi lang talaga ito, dahil puro labanan ang laman ng chapter na ito at wala masyadong usapan. Kaya humihingi na kaagad ako ng paumanhin sa mga mabibitin. Yun lang po, at simulan na natin ang chapter na ito. Habang galit na galit pa si Daesung sa kanilang ginawa, ginamit niya ang kanyang kakayahan na mana unleash. Kasunod nito, nagsimulang kumawala ang aura sa paligid ni Daesung na nagmistulang sumasabog dahil sa lakas ng puwersang nagmumula dito. Sa kabilang banda, ang dalawang bishop ay nahihirapan ng panatilihin ang kanilang kinatatayuan dahil sa lakas ng puwersang nagmumula kay Daesung. Sinabi pa nga ng babaeng bishop na hindi siya makapaniwala na itinatago pa pala ni Daesung ang ganito kalakas na kapangyarihan. Habang humihinal pa si Daesung dahil sa tindi ng kapangyarihan na kanyang inilalabas, sinabi niya na oras na para mamatay sila. Pagkasabi niya nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Path to Infinite Torment. Matapos makita ito ng dalawa, sinubukan nilang salagin ito gamit ang kanilang lakas, ngunit nagulat sila at pinagpawisan dahil sa tindi ng atake. Samantala, ang Titan na nasa loob pa rin ng kanyang incubation cell ay biglang dumilat ang mata dahil naramdaman nito ang kapangyarihan na nagmumula kay Daesung. Balik sa lugar ng labanan, matapos tumama ang atake sa dalawang bishop, nagmistulang mga kaluluwang ligaw ng mga halimaw ang naging anyo ng atakeng ginawa ni Daesung. Sinusubukan nito labanan ng dalawang bishop, habang galit na sinabi ng babaeng bishop na kung sa tingin ba ni Daesung ay matatalo sila gamit lamang ang mahihinang klaseng alagad. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, nakita niyang ngumiti si Daesung at sinabi na ang layunin ng kanyang atake ay hindi upang paslangin sila kaagad kundi upang maramdaman nila ang sakit kung paano unti-unting sinisipsip ang kanilang dugo at tinatanggal ang kanilang laman mula sa kanilang katawan. Matapos marinig ng dalawa ang sinabi ni Daesung, unti-unti na nilang naunawaan na totoo talaga ang sinasabi nito. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nagkaroon ng pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Samantala, sa kinaroroonan ng Titan, makikitang nakaluhod ang Grand Priest patungo sa Titan. Sinabi niya dito na may dumating na isang nakakakilabot na presensya sa kanilang Dark Continent, kaya humingi siya ng paumanhin dahil kailangan niyang umalis upang tumulong na mapuksa ito. Ngunit habang sinasabi niya ito, biglang gumalaw ang daliri ng Titan at itinuro niya ito patungo sa kinaroroonan ni Daesung. Kasunod nito, nagpakawala ang Titan ng isang klase ng enerhiya na direktang tumama sa kinaroroonan ng dalawang bishop. Matapos mangyari iyon, biglang nagbago ng anyo ang mga bishop at nagmistulang mga halimaw. Habang nangyayari ito, sinabi nila na ang lahat ng karangalan ay kay Hekaton. Kasunod nito, nagsimula silang sumugod patungo kay Daesung habang isinisigaw na dapat na siyang mamatay. Pagkasabi nga nila nito, nagpakawala sila ng sunod-sunod na atake patungo kay Daesung. Maging ang babaeng bishop ay nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang bibig, at pagkalipas lang ng ilang sandali ay pinakawalan niya iyon patungo kay Daesung. Ngunit matapos nilang gawin ang kanilang mga atake, ang tanging tinamaan lamang nila ay ang mga alagad ni Daesung na ngayon ay naglaho na. Samantala, si Daesung, matapos makita ang ginawa nila, ay nabatid ang pagkainis sa kanyang mukha. Kaya sa sandali ding ito ay tinawag niya ang iba pa niyang mga alagad. Matapos niyang gawin yon, nagsimula nang lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang mga tila zombie na nilalang, maging ang kanyang mga halimaw na alagad, at ang iba pang mga Demon King level na alagad ay lumitaw din kasunod nito. Nagtipon na ang mga ito sa tabi ni Daesung at naghihintay na lamang ng kanyang utos para umatake. Pagkakita nito, ibinigay na ni Daesung ang hudyat para sila ay umatake. Agad na sumugod ang mga ito patungo sa kinaroroonan ng dalawang bishop. Sa sandaling ito, pinangunahan ng Soul King ang kanilang atake, at nagpakawala ng isang malakas na pagtaga ng kanyang espada patungo sa babaeng bishop. Nagalit naman ang bishop matapos niyang gawin yon sa kanya, iniisip na minamaliit siya ni Daesung. Ngunit habang nangyayari ito, hindi na nakatiis pa ang Titan at ngayon ay bumaba na sa kanyang kinaroroonan. Nagulat ang Grand Priest matapos niyang gawin ito, at habang pinagmamasdan niya ang higanting anyo ng kanilang Panginoon,
nakaluhod na sinabi niya na hindi pa kumpleto ang kanyang resurrection. Ngunit hindi siya pinakinggan nito at sa halip ay nagmamadaling nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang mga bishop. Wala nang nagawa ang Grand Priest kundi ang pagmasdan ang kanilang Panginoon na tumakbo patungo sa laban. Samantala, sa kinaroroonan na Daesung, nagsagawa na ng atake si Daesung patungo sa mga bishop at sinabi na tatapusin na niya sa ataking ito ang laban nila. Pagkasabi nga niya nito, nagsimulang bumagsak mula sa kalangitan ang isang itim na apoy na direktang tatama sa kanyang mga kalaban. Nang makita ito ng mga bishop, pinagpawisan sila ng husto dahil batid nila kung gaano kalakas ang ataking ito. Ngunit bago pa ito tumama sa kanila, dumating ang Titan at hinuli ang atake ni Daesung. Nagulat si Daesung matapos makita na ganoon lamang kadaling napawalang bisa ng Titan ang black flames ng kanyang espada. Samantala, ang Titan ay hawak pa rin ang apoy na nagmula sa atake ni Daesung, habang ang mga bishop naman ay nagulat matapos makita na ang kanilang Panginoon ay tinulungan sila na matakasan ang tiyak na kamatayan. Kasunod nito, sinimulang atakihin ng Titan ang mga alagad ni Daesung na para bang pumapatay lamang ito ng mga insekto. Habang sinusubukan pang pumalag ng mga alagad ni Daesung laban sa Titan, nagkaroon naman ng malaking pagsabog sa kanilang kinaroroonan dahil sa ataking ginagawa nito sa kanila. Sa sandaling ito, nanatiling nakatayo si Daesung sa kanyang kinaroroonan habang pinagmamasdan kung paano ang higanteng kamay ng Titan ay pinaslang ang lahat ng kanyang mga alagad. Samantala, ang matandang lalaki ay napasigaw matapos maramdaman na gumuguho na ang lugar na kanyang pinagtataguan. Kaya napapaisip siya kung paano siya makakatakas sa lugar na ito. Sa kabilang banda, si Daesung na kalmado pa rin ay iniisip kung ang halimaw bang ito ay hindi tinatablan ng kanyang mga kakayahan. Habang iniisip pa niya ito, napansin niya ang matandang lalaki na sumisigaw at humihingi ng tulong. Kaya sinabi niya na sapat na ang mga ginawa niya para sa araw na ito. Pagkasabi niya nito, mabilis siyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Ngunit matapos niyang gawin iyon, itinuon naman ng Titan ang kanyang pansin sa matandang lalaki dahil narinig nito ang kanyang pagsigaw kanina. Kaya agad nitong inilapit ang kanyang ulo at sinilip ang kinaroroonan ng matanda. Matapos niyang gawin ito, nanginig sa takot ang matandang lalaki at napapatanong sa kanyang sarili kung anong klaseng halimaw ang nilalang na ito. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang muna mga idol ang video na ito dahil ito na ang pinaka-latest na chapter. Kaya hanggang sa susunod ulit maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat.